Un petit exemple. Imaginez-vous que Miss Mexique n'a pas été sélectionnée. Après tout ce qui lui est arrivé, Miss Mexique est devenue le symbole de la nouvelle Miss au monde. C'est le symbole de la nouvelle femme. C'est une fille très courageuse. C'est une fille qui est très digne. Elle a montré au monde entier qu'un concours de beauté peut être aussi une tribune pour parler de la liberté, de l'expression, pour parler de droits des femmes. Et si elle n'est pas là, et si elle n'est pas sélectionnée, ça veut dire moi, je suis contre ce qu'elle a fait. Donc pour moi, je ne peux pas cautionner ça. J'ai expliqué tout ça à tout le monde. J'ai dit ce n'est pas parce que moi je veux avoir le droit de choisir. Je connais aucune de ces filles-là. C'est parce que il y a plusieurs dimensions dans ça. Et la troisième chose, je ne peux pas jouer avec le destin de qui que ce soit. Je ne peux pas être là parce qu'il y a un milliardaire qui, lui, je ne sais pas comment il fait, mais il s'est retrouvé là alors qu'on ne l'a pas vu, ni dans les dîners, ni dans les déjeuners. Et je vois sa photo aujourd'hui sur Instagram. Et visiblement, il est très proche d'une candidate. Donc, est-ce que c'est elle qui va gagner? Est-ce que moi, je suis là pour cautionner un vote qui est déjà décidé d'avance? Je ne peux pas. So, finally, is nagsalita na po itong si Omar Harfou ng kanyang sentimiento dito kung bakit siya nag-resign dito bilang judge or selection committee sa Miss Universe 2025. So ito yung continuation doon sa ating mga napag-usapan kagabi na kung saan ay nag-resign nga itong si Omar dahil hindi niya daw matake na yung ibang mga judges dito sa Miss Universe ay merong tinatawag na conflict of interest. So nagbigay na rin po ng kanyang statement ang Miss Universe. And then, hindi kasi natin maintindihan yung kanyang salita kasi French. So, translate po natin again sa pamamagitan ng artificial intelligence. So, merong yung highlight ng sinabi niya mga kapolitika is doon sa pinakauna, a platform to talk about freedom of expression, to talk about all women's rights. And if she's not there, and if she's not selected, what does that mean? So, sino ba yung pinatutungkulan dito ni Omar? Walang iba kundi ang pambato ng Mexico. Kasi meron siyang post doon sa kanyang Instagram account or nag-comment siya na kung saan ito daw si Miss Mexico ay isang world icon dahil ipinaglaban niya yung kanyang tinatawag na women's right. So, ang sabi niya dito is wala siya doon sa top 30 na tinatawag. Kaya nga sinabi natin doon sa ating mga naunang video na hindi niya nagustuhan yung top 30 kasi yung paborito niya na si Mexico ay wala doon sa listahan. So hindi niya matake mga kapolitika, hindi niya kaya yung naging resulta ng seleksyon sa top 30. So kaya nga sinabi rin natin na yung sinabi ni Thailand na yung kung hindi daw siya yung mananalo, si Mexico daw or si Vietnam. Pero alam niya sa sarili niya na hindi yun ang tunay na threat dito sa Miss Universe. So si Mexico ay unplaced most probably kung hindi magbabago yung resulta dahil di ba nag-away daw itong si Omar at itong si yung Mexican CEO na si Raul Rocha. So ibig sabihin siguro gustong ipilit ni Omar na ipasok itong si Mexico and then si Raul ay wala na siyang magagawa kasi well guarded ngayon mga kapolitika itong siguro yung mga listahan kasi nandito sila sa Thailand, yung staff, yung organizers, lahat yan ay mga Thai. So baka kung magkaroon yan ng mekos-mekos ay mabulgar sila kasi nandito sila sa Thailand. Bawal gumawa ng iskandalo itong si Raul. So apparently mga kapolitika, ito yung bottom line ng reason pinopoint ni Omar kung bakit siya nag-resign. Dahil di umano conflict of interest dahil nakita niya doon yung billionaire na kumakain sila and then very close at sabi daw is conflict of interest doon kasi isa daw sang judge dito sa Miss Universe. So yun yung ano nila ngayon, yung comment nila dito sa social media at talagang pinagpipiyastahan ngayon ng Mexico ng mga pages dito sa Latin community, most especially sa Mexico mga kapolitika dahil yung kandidata nila is posibleng ma-unplace. Okay, so yun ang pinaka bottom line kung bakit nag-resign itong si Omar at meron pang isa, itong si Makelele. Si Claude Makelele ay nag-resign na rin po dito sa selection committee ng Miss Universe. At ang sabi niya dito, it is with regret that I must announce that I won't be able to attend the Miss Universe 2025 event due to unforeseen personal reasons. This was a difficult situation as I hold Miss Universe in the highest regard.
The platform represents empowerment, diversity, and excellence, values I have always championed throughout my career. I sincerely apologize to the organization, the contestants, and everyone involved, and I hope to be able to contribute in the future under better circumstances. Thank you for your understanding and support. So nag-resign na rin po itong si Claude Makilalin na maging jurado dito sa Miss Universe dahil siguro kasi magkaibigan sila nitong si Omar, so pinayuhan niya siguro na to do the same, na mag-resign at wag nang mag-participate dito sa kailang final selection committee. So painit ng painit mga kapolitika ang makaganapan dito sa Miss Universe habang papalapit ang tinatawag na finals dahil 3 tulog na lang ay makikilala na natin ang Miss Universe. So ano po ang inyong mag-reaction dito sa ating mga balita na kung saan is nag-resign itong si Omar dahil di umano wala itong si Fatima Fernandez, pambato ng Mexico, sa top 30. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.